ito mga kapatid na pag-uusapan natin, marahil kayo po ay pwedeng nakakaiyak kasi lahat tayo ay may mga pinagdadaan ng ganito, lalo na sa kultura natin dito sa Pinas, hindi talaga mawawala ang pagsakripisyo natin para sa pamilya. So, yun po ang ating magiging usapin for today's video. 'Di ba? Kasi lahat tayo, kahit tumanda na lahat-lahat, nagkaapo na lahat-lahat, nagkaapo na sa tuhod lahat-lahat, nakatira pa rin sa iisang bahay, magkakasama pa rin. Maraming ganyan, di ba? Compound pa nga minsan. Ganun na tayo ka-attach sa ating family. Unlike sa ibang bansa, pagdating mo ng 18, alis ka na, or pwede ka na maging independent. Dito, 18, pa-start ka pa lang. Diyos ko, 30 years old ka na. Hinahanap-hanap ka pa rin ng nanay mo, ng tatay mo. Diba? O, saan ka pupunta? Sinong kasama mo? True. Kahit pa sabi mo, papayagan ka ng family mo. Kailangan alamin pa rin ng nanay at tatay mo kung sino yung kasama mo. Diba? Dito kasi sa Pinas, madami tayong sinasacrifice para sa ating pamilya, sa ating family. Tama yung sinabi ng ating netizen, family is irreplaceable. Yes. Dadating at mawawala yung mga kaibigan, yung ating mga asawa, partner, jowa. Pero ang pamilya natin, yung ating babalik-balikan at sasandal-sandalan. Yes. Pero may mga pamilya din na toxic. True. Oo, yung tipong ayaw na nilang sa family nila kasi hindi naman sila nakakaramdam ng halaga, hindi na-appreciate lahat pero madalang. Dito, marami tayong makakausap na mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na mag-share ng kanilang mga storya about sa pagsasacrifice nila para sa kanilang family. Kasi yan pong mga makakausap natin from Doha, Qatar, from Milan, from Kuwait, from Lebanon, lahat yan sinasakripisyo yung oras na nakakapiling nila yung kanilang mga pamilya kapalit naman ng maginhawang buhay. Diba? Nagsasacrifice sila yung lungkot, yung hirap ng mga OFWs natin, sinasacrifice nila yan para mabigyan ng tamang edukasyon, tamang pangangalaga, yung mga pamilyang naiiwan nila dito sa Pinas. Especially kung may anak na. Si Mitch, alam na natin kung ano yung mga sacrifice na ginawa ni Mitch para sa kanyang family and kung paano, kahit papaano, na nakaramdam ng ginhawa yung pamilya. Hindi naman nagsastop lang dun yung pagtulong ni Mitch porket nabigyan niya na napapasok niya na sa SM yung kanyang pamilya. Okay na yan, ma. Diba? Siyempre, ang gusto natin, ang next stop na natin yan is yung mga Greenbelt, Glorieta, gano'n. Ipasok natin sila doon, diba? At makakain sa masasarap na restaurant. Oo. So, sa'yo naman yan. Ano yung mga nasa-sacrifice mo na para sa family mo? Wala pa po kasing naging work. So, parang naapektuhan lang po ako sa sacrifices ng parents ko. Pero siguro kung may one thing, yung pagiging mabuting anak ko na lang po. Iyak na naman yun. Sorry natin. Yun na lang po yung parang may ambag ko sa family ko Kasi, papa ko po, 71 na. So, ayoko na pong bigyan ng sakit sa ulo yung parents ko. Parang sobrang tanda na nila para maging sakit sa ulo pa ako. And sobrang tanda ko. And nasa adult stage na rin ako para maging sakit sa ulo pa sa kanila. Parang, ayun, pagiging mabuti at masunuring anak ko na lang din talaga yung sinusunod ko. Pambawi ko sa mga pagod na, Kasi 71 na yung dad ko. Dapat ine-enjoy niya na lang yung pension niya. Pero ngayon, pumasok pa rin siya sa barangay para magtrabaho. So, 'di ba? Parang as a responsible daughter, parang yun na lang ang ginagawa ko. Iba kasi talaga yung mga sacrifices ng mga parents. Yes. Kasi like kahit sa akin si nanay, yung namin. Kasi Iyak ka na din. syempre hindi. Last episode na namin to, so hindi kami iiyak. Ayaw nga, last episode na nila. Mamimiss Baka namin din kami kayo. Pero hindi, like, sobrang iba talaga. Saludo ako sa mga parents. Lalo na yung mga, yung mga battered wife. Kasi, like, yung kay nanay nun, kasi si tatay, nung mga medyo bata pa kami, nananakit talaga siya. Yung ganun.
yung late father ko, yung wala na siya ngayon. Oo. Pero ayun, kasi kahit kami like lumaki kami na alam namin na si nanay gusto na niyang maglayas. Yung minsan, mawawala siya, tapos babalik na lang siya ng madaling araw kapag hindi na lasing si tatay. Yung mga ganun. At saka lagi niyang sinasabi na gusto na niya kaming iwan. Kasi pagod na siya. Pero hindi niya ginawa. Grabe yung sacrifice niya. Kasi nga, maliliit pa kami. Oo. Yun. So, yung mga parents talaga na nagstay sa family kahit na sobrang, alam mo yan, sobrang gulo. For the sake of yung mga anak nila. Sobrang thank you talaga. Buti sa na, mga, yung mga panahon na yun, wala pang wanted sa radyo. Hindi. Alam mo, ang mga nanay talaga, hanggat kaya talaga, Oo, tiis talaga yan. tiis talaga. Oo, kaya sa nanay ko, aminin natin, lahat tayo sinasabihan talaga ng nanay natin. Oo. Hanggat hindi ka nagiging nanay, hindi mo mararanasan True. lahat. Yes. Totoo. Kaya magsaka ka gumanyan kapag naging nanay ka na. Oo. Kasi iba talaga yung binibigay na sakripisyo ng isang ina. 'Di ba? Lalo na yung kinuwento mo, maliliit pa kayo ng time na yun. Kahit anong hirap talaga, laban lang talaga ang mga Saka nanay. nasasaksihan din kasi talaga namin babatayin ng plato, yung mga bugbugan portion. Pero ayun. Pero Bakit iiyak ang beshi ko? pero yun, kaya apologetic din ako kay nanay kasi So ngayon, binabawian mo si nanay ng magagandang alaala or magagandang mga memories. oo naman. 'Di ba? Na pwede niyang kunyari si Mitch ititreat na naman si nanay sa ganito. Kumbaga, bigyan mo ng magandang buhay naman. Oo, be. Pag Na may kailangan gusto niyang yun, ma-cherish, 'di ba? lalo pag birthday niya, matik yun, bibili daw siya ng dress. Yung mga ganyan. Oo. O, tas, nakuha na akong pabango. Yung mga ganun. Nakano yung pabango mo, gusto ko yung amoy. Yung mga ganyan. Pero kasi parang deserve naman nila Lalo na sa mga anak dyan. Diba? Deserving talaga yung mga parents natin ng ng pag-spoil. Oo, Tama, kasi grabe tama. naman yung binigay na Oo. sacrifice. So, Yung hirap. suklian din. Oo. Nanay ko nga, lagi sabon lang naman hinihiling niya. Sabon. Sabon, sunrocks, gano'n. Actually, yan din yung pinangako ko sa mga parents ko Sabi ko, huwag kayong mag-alala, darating yung panahon na ako naman. Oo. Ako Yun na na- lang ulit. Charot. Ay, may ba yun, Parang ibang ma? context Iba yun. pala. Ibang context yun. Pero next target ko, dadalhin ko ang nanay ko sa Antique. Oh. Yes. Yun talaga, pangarap niya talagang umuwi ng Antique. Kaya, sana this year or sana next year, makalayas kami. Oo. Maibiyahe ko ang nanay ko sa Antique. So, ito, meron tayong makakausap. Si Ma'am Jeneline Villalobos ng Milan, na isa pong caregiver. Ma'am Jeneline, good afternoon and welcome po sa Barda. Good afternoon po. Magandang hapon po. Si Ma'am ulit. Oh, Parang mas di- maganda ka naman sa hapon. Ulit. For the vlogging time ba ang Mr. Madam? Buti ka pa nakakulot. Nagbibideo. Siya yung yung sa proposal, Keme. Di ba Ay, ikaw yun, talaga. Madam? Okay. Sa asawa. Oo, sinwerte sa asawa. So, Ma'am Jeneline, kayo naman po, ano po ba yung mga sinacrifice niyo po para sa inyong family? Kami dito kami nag-umpisa nga. Sa Milan, kaming mag-asawa Yung nung nagka-baby nga kasi kami, ay sabihin na natin na wala siya sa plano. Wala pang maayos na trabaho. Siya, ako din, parang part-time pa lang ng mga panahon na yon. So, ang suggestion ng halos lahat ng kamag-anak ay iuwi ang bata para makapagtrabaho ng maayos kaming dalawa. Pero hindi namin iniuwi. Tiniis namin na kahit medyo kulang na part-time lang. As in talagang konti lang yung part-time ko. Ilang oras lang. Yung asawa ko lang nakakapagtrabaho ng maayos. Tiniis namin na medyo kulang financially para lang magkakasama kaming buo dito. Dahil ang suggestion nga ng mga kasamahan noon ay iuwi dahil yun ang pinakasabihan natin na practical at saka yung mga oras na yun ay kakarating ko pa lang din. So para mas makapagtrabaho ako, mas matulungan ko din yung pamilya ko sa Pilipinas, nanay ko, syempre anak tayo, kapatid tayo, tita tayo. Meron din kailangan tulungan sa Pilipinas. Pero mas pinili namin na wag siyang iuwi. Magkakasama kami dito buo na medyo kulang financial sa katunayan.
years ako bago nakapagbalik bayan. 9 years ako bago nakauwi ng Pilipinas. Oh, 9 okay. years. Dahil nga kulang financial. Hindi naman dahil ang iniisip kasi ng iba ay nasa Italy, nasa Milan, nasa abroad, mapera. Hindi ganoon. Lalo kapag dito sa sa Italy, sa Milan, kami dito ay yung kinikita namin, totoo namang malaki. Totoong malaki kung i-convert sa pera natin. Opo. Pero, kung nandito kami, ako, yung asawa ko, yung anak ko, babayad kami ng bahay, ng kuryente, ng lahat, taxes. So, kailangan mong pagkasyahin yung kinikita mo, yung malaking halaga para sa atin kung i-convert sa Pilipinas, dito ay mauubos din. Halos hindi rin kasya. Kumbaga yung cost of living din kasi sa Milan. Mahal. Oo. So, kung isa lang yung magtatrabaho, talagang kung hindi man kulang, ay talagang sapat lang. Pero pinili namin na okay lang kahit dahil ng mga panahon na yon, ano pa lang ako noon 19, magto-20. Nandun ako sa stage na maluho ako noon. Make-up, bag, damit, mahilig ako sa mga ganyan. Pero natutunan ko bilang nanay na ako noong mga oras na yon, iisang tabi. Dahil mas gusto ko na lalaki yung anak ko sa tabi ko. Mas pinili din ng mister ko na lalaki siya na magkakasama kami. Though may mga video call naman nga, pwede naman tawagan. Iba pa rin yung uuwi ka sa bahay ng pagod, tapos may sasalubong sa'yo. Oh. Kaya kahit gano'n, pinili namin na dito siya. Medyo mahirap talaga dahil may mga oras na kahit part-time lang ako nun, wala ka naman pwedeng basta pag-iwanan ng bata dahil kahit may mga hindi naman kagaya sa Pilipinas na na pwede mo iwan sa kapatid, sa tita, sa tito, minsan kahit sa kapitbahay. Dito naman wala, kahit may kamag-anak, may mga trabaho din sila. So kung may magpa-part-time ako noon, ginagawa ko lang din ng paraan na i-shoot doon sa schedule na meron akong mapapag-iwanan ng bata. Okay. So ngayon, madam, taga saan po pala kayo dito, ma'am, sa Pinas? Taal, sa Batangas. Okay. Batangas. I-greet nyo naman, ma'am, yung mga taga-Taal. Ay, bonggang-bonggang hello sa lahat ng mga taga-Taal, sa Lemery, sa Batangas. Yan, yung nanay ko na kahit na second time na to ay excited pa rin na makita. Ang tanong niya kagad ay kailan. Hello, nanay. Yan, yung nanay ko na na sobrang supportive sa lahat. Hello, hindi din matatawaran ng sakripisyo niyan para sa aming lahat. Ayun. Iba kasi. Sa kanya po natutunan yan. Oo, iba ang strong ng nanay, di ba? Iba yan. Iba. Yung nakita kong strength niya at saka yung nakita kong paraan niya na kung paano ay isang tabi yung sarili niya para sa anak, sa asawa, sa aming lahat. At ngayon sa mga apo, yun yung natutunan ko sa kanya, yun yung hinahangaan ko talaga sa kanya. Kaya nanay, maraming salamat. Ikaw yung number 1 na dahilan kung bakit ako nandito at hanggang ngayon, kahit may pamilya na ako, ganun pa rin. Kasama ka pa rin sa mga pangarap namin. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Jeneline Villalobos. Yes, salamat po Suking-suki. ulit. Oo, suking-suki talaga ng Bardagulan serye. Thank you, Ma'am Jeneline, and sa uulitin, ma'am. Salamat Thank you, po. madam. Thank you Salamat po for po, Ma'am guesting. Jeneline Villalobos. And syempre, from Milan, dadako tayo sa Doha, Qatar. Makakausap po natin si Ma'am Marivic Romulo Martinez. Ma'am Marivic, good afternoon. And welcome po sa Bardagulan serye. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Hi. Ayun. Ma'am, first time niyo ba dito? Second time? Opo, first time. Ayun. Welcome po. nakasubaybay sa inyo. Wow, salamat, madam. Kasi meron akong mga nakikitang nagpo-post sa Barda, kinakabahan daw sila. Kinakabahan ka ba, ma'am? Medyo po ako excited. Kinakabahan daw sila. Diyos ko dito, Barda lang naman. Kung kabahan kayo pag doon kayo sa Wanted sa radyo. Kino-cross-examine yung mga tao doon eh. Oo, pero dito, madam, chikahan lang naman tayo. Since ang maganda naman ang topic natin for today. Ito po yung mga ginagawa nating sakripisyo para sa ating pamilya. And nakaka-relate po ba kayo dito, ma'am? Opo, ma'am. Para sa mga OFW yung katulad namin, relate na relate po kami dyan.
Okay. Ano naman yung mga sinacrifice nyo, ma'am, para sa pamilya po ninyo? Ang pinaka-biggest sacrifice po talaga namin mga OFW, makita yung mga anak namin lumaki nang wala kami dyan sa Pilipinas. Oh, talaga. yun lang. Yun talaga yung pinaka masakit din sa part nila na dapat kayo ang kasama, tabi-tabi niya. Gagabay. Oo, pag nagkakasakit yung anak ninyo, dapat kayo po yung nag-aalaga, pero hindi niyo po magawa. Yun yung mga ibang tao yung nag-aalaga. Iba yung ibang tao yung inaalagaan po ninyo, pero yung mga anak at pamilya po ninyo, hindi niyo po maalagaan. So, ma'am, baka pwede niyo namang ikwento, ma'am, kung ano po yung mga naging paghihirap niyo, ma'am. Ma'am, kasi po, 9 years na ako dito sa Qatar. Opo. Bagan po, 2.5 years ako sa Lebanon. So, yung son ko po, iniwan ko siya 5 years old pa lang. Ngayon, 18 years old na siya. Grabe, Tapos po no? yung girl ko, magti 3 years old. Ngayon, 16 years old na siya. So, parang marami akong na-miss sa paglaki nila. Mhm. Sobra po. Pero, ma'am, paano niyo po napaintindi sa mga bata? Yung ginagawa po ninyo? Communication, ma'am. As in talagang kailangan hindi yung kahit yung maliit na bagay pag-uusapan mo, kumusta na kayo, kumain na kayo, anong ulam nyo, yung mga simpleng bagay po. Kasi yung Gen Z, iba sila talaga. Iba po yung generation ngayon. Mhm. So, ma'am, alam ko po maraming nakaka-relate sa inyo yung sinabi niyo nga pong hindi niyo nasubaybayan. And gaano po ba kasakit bilang isang nanay, ma'am, na mapalayo kayo sa mga anak ninyo at hindi niyo po nasundan yung paglaki nila? Mahirap siyang explain, ma'am. As in talagang wala siyang makakaparis yung sakit. Talagang everyday may isip mo na sana na merong magandang work dyan sa Pinas para dyan na lang. Kaso wala talaga, need po talaga namin lumayo. Maraming sakripisyo talaga. Talagang sakit, hindi mo siya pwedeng painless, ma'am, painless. Ano po yung pinakamasakit, ma'am, na nangyari sa inyo ng pamilya niyo po dito sa Pinas or ng anak niyo po? Yung hindi niyo makakalimutan, Sa ma'am? pamilya ko, ma'am, yung nagkahiwalay kami ng father nila. Opo. Tapos yung kailangan kong ipaintindi sa kanila, yung uuwi ako dyan. Kasi need kong explain na hindi na kami pwedeng magbalikan ng tatay nyo. Yun po yung mga, paano nila i-sink in sa kanila yon. Pero ngayon naman po, awa ng Diyos, natanggap na nila. Pero ma'am, kayo naman po ba, doon naman po sa nanay, tatay at mga kapatid niyo po, ano po ang status po ng relationship niyo po? Sa parents ko naman po, ma'am, maayos naman po kami. Maayos kaming magkakapatid. Talaga pong tulungan kung sino yung merong ibibigay sa parents namin. Talaga pong kailangan magbigay. Sila ngayon, yung katulad po before, yung brother ko nasa ibang bansa din. So, hindi ako nagsusupport sa family ko. Nung umuwi po siya dyan sa Pinas, ako yung kailangang mag-provide sa parents ko. Kailangan ko silang bilhan ng bigas, bilhan ng gatas. Talaga pong financially, kailangan susuportahan ko sila sa ngayon. So parang kayo din po pala ang kahit papaano maliban sa mga anak niyo po, nagsusuporta pa rin po kayo sa pamilya niyo po. Opo, ma'am. Kailangan talaga. Sabi po nila, no, pag may asawa ka na, kailangan mga anak mo lang. Hindi po talaga ganun. Kung may baby kayo sa parents nyo, kailangan po talaga hindi sila mawala sa priority natin. Kailangan nandun pa rin sila talaga sa list. Aside from your kids, parents pa din po talaga. Paano po ninyo nilalabanan yung hirap po bilang isang OFW? Yung pagod, yung homesick, paano nyo po nilalabanan yun, ma'am? Paano nyo po tinutulungan yung sarili nyo po? Ako po kasi, ma'am, maayos naman po yung sponsor ko. Katulad ngayon, wala po akong sponsor. Sa bahay lang ako, taong bahay. Basta po sa umaga, once na nakapaglinis ako, nakagawa ko na yung gagawin ko, uupo na ako sa television, ma'am. Tututok na ako sa radyo. Okay, yun naman pala. Basta mag-start po ako ng kailangan before 9 o'clock, tapos na ako. Kailangan naka-ready na rin yung breakfast ko, tapos na yung routine ko, yung trabaho ko. Basta 9 o'clock po dito sa Qatar,
o-open ko na yung YouTube. Pupunta na agad ako sa Wanted sa radyo sa live. Kahit po waiting ako, no problem. Basta kailangan nandun ako sa Wanted. Nakakanood pa rin ng Wanted hanggang Barda si Madam. So, halos 3 hours. 9 to 12, ma'am. Kwan ko yan, schedule ko yan. Bongga naman ang schedule mo, madam. Ayun. So, ma'am, bigyan nyo naman po ng, bigyan nyo naman ng lakas ng loob din yung mga kapwa nating OFW na same din po ng pinagdadaanan sa inyo. Basta po sa mga kapwa kong OFW, lagi nyo lang po tatandaan na communication sa family nyo po, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo po, kasi sila po talaga yung kukuhanan nyo ng lakas. Sila yung magbibigay sa inyo ng energy every day. Yes. Ayun. At saka po talagang Lord, kailangan po talaga matatag yung pananalig nyo kay Lord. Yung hirap na hirap kayo, pray lang kayo, gagaan yung pakiramdam nyo. Yes. Malaki ang tulong ng prayers. True. Sobra. Opo, ma'am. Taga saan po ba Opo. kayo dito, ma'am, sa Pinas? Candelaria, Quezon, ma'am. Candelaria kayo. Okay. Pero ma'am, Quezon province po. kailan pa po ba kayo, ma'am, nasa ibang bansa, ma'am? 2014, ma'am, nasa Qatar na ako. Oo nga pala, 2014. Oh, Opo, 9 years. 9 years na. straight, ma'am. Hindi na kayo nagjowa, ma'am? Ngayon naman po may karelasyon po ako. Same ko din, OFW. Opo. Maayos naman po. Pinoy din. Opo, ako, kaya ma'am, naiinis ako doon sa ibang OFW. Sabi ko, bakit sila gagawa ng mga katangahan, makikipagrelasyon? Galit na galit ka na naman, madam. Mas masarap magmahal yung Pinoy, ma'am. Mas masarap magmahal yung Pinoy. Akala ko, anong masarap? Ano ba Mas totoong mahal masarap? pang Pinoy. Linawin mo kasi, ma'am. Mas maalaga po. Mas maalaga sila. So, mas nangingibabaw sa'yo ang care. Oo. Opo. Out Kasi of minsan sa yun din ang listahan. issue ng mga OFWs, di ba? issue? Hindi kasi, di ba, parang kailangan din... issue mo pa rin Kailangan nila ng someone na mag-aalaga din sa kanila. Oo, 'di ba parang kasi yun yung hindi na kumbaga yun yung medyo kulang sa mga pamilya nila, hindi sila naaalagaan sa ibang bansa. Hahanapin kasi talaga yun. Kaya may mga madalas talaga hindi naiwasan Ano ba ang talaga. reassurance for you? Hindi ko rin alam, hindi ko Nang pa guy, ma'am, na-feel. assurance ng guys para sa akin. Oo, sige, ikaw na lang. Bilang pangit kausap tong katabi ko. Hindi ko pa na-feel yung mga Ikaw reassurance na na yan lang. eh. Anong reassurance for you ng isang guy? Ang reassurance niya, ma'am, sa akin, basta lagi lang po siyang nandyan para kumustahin ako, makinig sa mga tantrums ko. Okay. At saka po yung love niya yung family ko. Yun talaga. Dapat Yun naman mahal ang yung perfect. mga Dapat anak mahal din. niyo yung mga anak. Oo, kasi Opo. pangit yung naging segment namin nung yung storya nung segment namin last time. 'Di ba? Yung hindi tanggap yung niya, yung Junakis. Oo, hindi. Yung Junakis, may ganun din kaming segment. Hindi tanggap yung Junakis kaya hindi niya na rin pinilit. Oo, mahirap kasi Mahirap yun. yun. Dapat ang Paano niyo naman ma'am pinakilala yung partner niyo ma'am sa mga anak niyo po? Yung mga anak ko kasi, ma'am, teenager na sila. So, more on, sinabi ko na lang po sa kanila na since yung tatay nyo may nag-aalaga na, dadating yung time na magkakapamilya din kayo. So, ako na lang po mag-iisa. Kailangan ko ding maghanap ng mag-aalaga sa akin. Naintindihan naman po nila eventually. Ayun. Eventually. Pero, wag niyong puwersahin na agad-agad overnight kung Yes. gustuhin talaga ng mga bata. mahirap kasi. Ayun. So, ma'am, greet niyo naman yung mga taga Candelaria, Quezon. Binabati ko po yung family ko dyan sa Candelaria. Kumusta kayo dyan? At isasabihin ko din po sa kanilang panoorin nila tong episode na to. Ay, iba. Ayun. Thank you very much, mama. Thank you po. Thank you. Thank you, Mike. Salamat po. Marcel. Thank Ayun. you. Thank you po.
Thank you po for Ayun. guesting. Salamat po si Ma'am Mary Vic Romulo Martinez ng Doha, Qatar. Correct. Okay. Sumasakit na talaga ating stiff neck for today's video. Pero alam mo sa mga OFWs natin, yung mga simpleng kamusta ang araw, kamusta ka, kamusta ang pakiramdam mo, mahalaga na sa kanila yun. Yes. Diba? Yung mga kababayan natin dito, yung mga, kung meron kayong nanay, tatay, auntie sa ibang bansa, kamustahin nyo, napakalaking halaga na sa kanila. Kahit nga chat na lang, hindi naman kailangan call. Hindi na kailangan ng tawag. Yung ano Kamustahin lang, mo yung thought na alam Naalala. nilang naalala sila. Oo. Talaga. Kasi iba din yung sinusuportahan kayo, binibigyan kayo ng mga kailangan ninyo habang sila nagpapakanda hirap. Tapos, ni kamustahin nyo man lang, hindi nyo magawa. Diba? Mahirap po yun mga... Yun lang masaya na yung ating mga OFWs eh. Yung kamustahin Presence. lang talaga. Yung presence nyo lang na naaalala sila. Na na-appreciate nyo sila. Lahat ng hirap na ginagawa nila sa ibang bansa. Na-appreciate po ninyo. True, Yes. true. So, bigyan din natin ng sukli ng kamusta man lang. Hindi naman nila sinusumbat yun, mga kapatid. Aanhin ba nila yan? Yung, syempre, yung, kumbaga, pakonsuelo mo man lang na kamustahin mo man lang yung mga kamag-anak mo doon. Malaking bagay na sa kanila. Okay. Sabi nga ni Ma'am kanina, galing siya ng Lebanon. So, tumungo tayo ng Lebanon ngayon. Yan. Oh, diba? Sana ganun nakabilis mag-travel. True.